Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to breathe my life and offer it. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're
For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life I have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived of the goodness of God.
very tough. It can give you pain sometimes. Your reality can even get you down. You may try to escape through dreams and fantasies. You gotta face the truth and try to work it out. That's why I'm telling you, don't you run from reality. Don't you run from reality. No, don't you run from reality. You gotta face every day like it is. You may say that life has been really hard on me. There is no hope, no light that I can see. Let me tell you, friend, about Jesus Christ, my Lord. The Bible says He is the one reality. That's why I'm warning you, don't you run from reality. Don't you run from reality. No, don't you run from reality. You gotta face every day like it is. Purihin ang dakilang Diyos na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, Diyos na walang katulad, walang kapares at walang kapantay. Magandang gabi po sa lahat ng aming mga minamahal na mga kapatiran dito po sa probinsya ng Cavite, lalo't higit dito po sa Paliparan 1, 2 at 3. At atin din pong binabati ang mga kapatiran sa ibayong dagat at mga taga-subaybay. Though I could pride myself in battles won, where I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand.
Maraming salamat po sa purang awitin natin po napakinggang handong po natin sa ating pinakamamahal na Jesus na ito po ay pinamagatang in Christ alone. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. In Christ alone po tayo manalig at manampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus. Anumang dagok sa ating buhay, anumang po ating pinagdaraanan, anumang po yung mga kapagsubukan po natin, mga panalangin natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lang po ang kasagutan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. The highest praise, glory, and honor and thanksgiving belongs to our loving Savior Jesus Christ. I'm giving honor and respect to the head of this ministry, to our beloved pastor, to the Radio Yawan, and to his entire family. A blessed Friday evening to our beloved brethren in other country, to our beloved new viewers who are watching tonight. I would like to welcome you all to the True Church of the Living God. This is Jesus Miracle Crusade Independent Ministry Virtual Bible Study. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako rin po nagpapaabot na pagbati po sa lahat ng ating mga minamahal na mga kapatiran, sa lahat po ng mga nangangasiya po sa outstations po na banalagawain pong ito, sa dako po ng La Purisima na Camarines Sur, na ito po ay pinangasiwa ng ating pong beloved Pastor Alan Lumeda. Sa dako naman po ng Dumangas, Iloilo, na ito po ay pinangasiwaan ng ating pong beloved Preacher Mike Cubitan, beloved Preacher Gilson Velasco. Sa dako naman po ng San Felipe, Zambales, na ito po ay pinangasiwaan ni beloved Pastor Joel Bistudio. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pinagpalang gabi pong ito, tayo po makakarinig ng purihan handog natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga buhay at dalisay na patotoo, na dadalhin po natin mga pinagpalang mga kapatiran. Gayon din po, higit sa lahat, ang ebanghelyo ng kaligtasan, na nadalhin po ng mga ngaral po sa gabing pong ito. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tayo po darako sa testimony portion na sinasabi nga po sa Aklat ng Juan, Kabanatang 20, talatang 35, at ang nakakita ay nagpatotoo at ang kanyang patotoo ay totoo. At nalalaman niya siya nagsasabi ng totoo upang kayo naman ay magsisampalataya. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang mga patotoo po yung maririnig or mapapakinggan, ito yung mga personal na mga karanasan ng mga pinagpalang mga kapatirang, binago ang buhay, pinagaling ang mga karamdaman, nilutas ang mga problema, tinugon ang mga panalangin, nasaksihan po nila kung gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nang mula po kanilang tanggapin ang pinakamamahal na Panginoon bilang Panginoon Diyos, Hari at tagapagligtas po ng kanilang buhay. Napapatuloy lang po na mga patotoo pong ito, buhay at totoo po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ministeryo pong ito. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pagbubukas po ng pinagpalang patotoo sa gabi pong ito, ang buong pagkakataon po aking pong binibigay sa ating pong beloved Sister Feji Bulan. Sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po ay bumabati sa ating beloved Pastor Ray Dayawon, sa kanyang beloved wife, sa buo niya pong pamilya, sa lahat, sa mga ngaral, sa manunugtog po at mga awit, sa inyo pong lahat mga kapatiran. Hello, ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po ako dahil nasave po ako sa gawain ito. Sabi ko ayoko kasi sabi ko kung gusto mong sumamba doon ka na lang sa simbahan mo, magsisimba din ako sa simbahan ko. Kanya-kanya tayo ng samba. Nung gabi pa lang tunay na pinag-awayan namin. Pagdating po ng umaga, nung umaga sumama na rin po ako sa kanya nung linggo. Iniwan niya po ako sa anak ko, sabi niya dadaanan niya na lang kasi may pupuntahan pa siya. Kasi 10 o'clock pa po yung start ng ng gawain sa international sa area G po. Nung tumawag po siya sa akin, sabi niya, total ayaw mo na rin naman ako magbago. Sabi niya gano'n. Magiinom na lang ako, lahat ng problema ko. Sabi niya, siguro dito malulutas. Nung mga time po na yun, napaisip ako, sabi ko, pagbabago naman yung gagawin niya, sabi ko, sana tumawag ka uli, kasi pagkatawag mo, sasama na ako. Yun nga po, tumawag po siya nung, sabi niya, nasaan ka na? Sabi niya, dito na ako. Ayun, sumama na po ako nung, una po namin nag-church dyan po sa may area G.
Nung una ko pong pagsamba, halos hindi ko po mataas yung kamay ko. Nahihiya po kasi ako. Tapos lahat ng ginagawa nila, pinagmamasdan ko lang. Tapos po nung mga isang buwan, mahigit na po yata kami, nadakot po kami dito sa Paliparan, boss. Dito po. Nung Friday na po na yun, nung sasamba na kami, sabi ko, saan tayo sasamba? Sabi niya, bahala na kung saan tayo dalhin ng Panginoon, doon tayo sasamba. Dito po kami napagawi. Sabi ko, dito tayo sasamba. Sabi niya, dito tayo dinala, dito na tayo. Nung pagpasok ko pala, marinig ko po yung preach na ating beloved pastor. Sabi ko, grabe siya mag-preach, kakaiba. Sabi ko, kasi pumapasok sa puso't isipan talaga. Tunay na naiintindihan mo, nadarama ang presensya ng Panginoon. Kaya po nung Sunday po ulit, nung bumalik, dito na naman po ulit kami. Sabi ko, nakakahiya doon sa kasi nireserve na tayo time na kailangan pa ng mga number para may upuan ka. Meron na po kami na sabi ko, nahihiya ako. Kasi sabi ko na pag-reserve na kami na upuan. Subalit, ayun na nga po, dito pa rin uli kami nadala, kaya tuloy-tuloy na po yung pagsamba namin hanggang sa pagpupuri po. Dito ko rin po nadama ang presensya ng mahal na Panginoon. Totoo po pala sinasabi ng ating beloved pastor na kapag nagpupuri ka, kahit ituon mo lang po talaga sa Kanya yung puso't isipan mo, gano'n, at yung mga kailangan mo na mapagaling sa katawan mo, tunay po talaga na makakamit mo po yun. Kaya nung time na po yun, nagpuri ako, sobrang pawis na pawis po ako. Pagkatapos po noon, talagang nawala na talaga yung masamang pakiramdam ko. At napapasalamat po ako sa ating mahal na Panginoon Jesus, kahit po wala na po ang aking beloved, tunay na po kinuha na siya ng mahal Panginoon. Siguro po binibigyan niya ako ng pagsubok na tutuloy pa po ba ako sa gawain na to. Pero yung isip ko yung tanong ko, yun na rin po sumasagot sa sarili ko na sabi ko, marahil na kahit wala na siya dito, matutuwa po siya dahil pinagpatuloy ko po yung gusto niya. Kaya napapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Marami pong salamat sa mahal na Panginoon kasi ang dami po talagang binago ang buhay ko dito. Mula po nung sumamba kami dito, tunay po din magulo kasing pamilya namin noon. Lagi din po kami na nag-aaway ng beloved ko. Tapos dito po, mula nang nasigna po kami dito, nawala na po talaga lahat yun. Isa rin po akong adik sa sugal. Si Sister Nene, adik sa inumin. Ako naman po sa sugal. Lagi din po ako nagsisimba noon kasi gusto ko pa talaga matanggal sa akin yung pagsusugal kasi araw-araw talaga po halos magdamag. Balik dito lang po talaga ako babaguhin ang ating mahal na Panginoon Jesus. Kaya pinapasalamatan ko po lahat at lahat po ng pagpapalang binigay niya sa amin. Mula nung po kami dito. Dito na po kami kinasal. Dito na po naialay ko yung ating mga apo. Kasi yun din po yung ano niya, yung pangarap niya sa mga apo ko na gusto niya din talaga may alay dito. Alam ko po, nag-provide din ang ating mahal na Panginoon. Kaya parang hindi po kami nahirapan kung saan kami kukuha. Basta bigla na lang po dumating sa aming pagpapala. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po talaga na kaibuti po talaga na ating mahal na Panginoon Jesus. Hanggang dito na lang po ang aking patotoo. Ang lahat po ng kapurihan, pagpaparangal pa sa salamat ay sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus lang. Amen. Praise. Bless po. Mahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. God bless you po, beloved Sister Feji Bulan, para po sa inyong pinagpalang partoon na binahagi po sa gabing po ito. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kalooban po at niloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na mabuksan po ang gawain ng Jesus Crusade Independent Ministry upang ang nais makasumpo ng buong katotohanan ay matatagpuan po sa tuloy na banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mula po sa bago sa kanyang buhay na siya po dating sugarol, nandoon po na binago siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At gayon din po lumaon man po kanyang beloved husband, ngunit ito po hindi po naging dahilan upang hindi pa siya makapagpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus kung
hindi lang po bilang kaluguran sa kanyang beloved husband, kaya po siya nagpapatuloy, higit sa lahat po ang pagbibigay po ng kaluguran sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na nagpapakita lang po ng tunay pong iniibig at umiibig po sa ating pinakamamahal na Panginoon at tinitiyak po ang kaligtasan, pinagtatrabaho ang kaligtasan na makamit po ang buhay na walang hanggan po sa piling na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y makinig sa ating mga announcements. Patuloy po ang pagtutok po at pag-antabay sa banalagawain po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa spiritual na programa po na banalagawain po ito. Our virtual Bible study from Monday to Friday will start at 8 p.m. to 9:30 p.m. At kayo po ay aming inayahan po na maglaan po tayo ng oras at panahon po sa pagdalos sa banalagawain na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. We're not just hearers but doers of the Word of God. Ang schedule po na banalagawain po ito ng Jesus Crusade Independent Ministry from every Friday po tayo po nagsisimula ng 1:00 ng hapon hanggang 4:00 ng hapon, while every Sunday naman po tayo po nagsisimula ng 7:00 ng umaga hanggang 11:00 po ng umaga. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus located at near Barangay Hall, Paliparan 2, Dasmariñas, Cavite. Come and be blessed. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo po muli makakarinig po ng papuring awitin na handog at alay po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. All of my life has been a struggle, throwing my faith against the wind. But now that you're in my life, it's peaceful, knowing my spirit has no All of my life has been a struggle, throwing my faith against the wind. But now that you're in my life, it's peaceful, knowing my spirit has no Just the time I feel that I've been caught in the mire of self. Just the time I feel my mind's been bought by worldly wealth. That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's call, and all my worldly wanderings just melt into His love. I want to know You more, deep within my soul. I want to know You. Oh, I want to
Praise the Lord. Maraming salamat po sa papuring awitin natin pong napakinggan. Halag natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus sa pinamagat ng I Want to Know You More. Sa pamagat po natin pong napakinggan o sa awitin po natin napakinggan na may pagkakataon po tayo ay tila po tayo nawawalay sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus at dumarating po tayo sa gitna po or sa kapagsubukan or sa struggles po sa buhay po natin na tila po ba na tayo po nawawalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. But when we ask God for courage, God gave us problem to solve. Amen. Sapagkat meron po mga bagay na binibigay ang ating pinakamamahal na Panginoon Yesus upang at the end of the problem po na ito ay makikita po natin na ang pag tayo po maniniwala, magtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus, doon po pala na merong higit pong magagawa ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Sa tila ba na minsan tayo po iniisip po natin na tayo po pinabayaan na ng ating pinakamamahal na Panginoon, ngunit hindi. Kasi ang ating pinakamamahal na Panginoon ay palagi pong nariyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon Yesus na handang umagapay po sa atin. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pagpapatuloy po na pinagpanang patuloy sa gabi po ito, narito po ang ating beloved brother Robert Guillermo. Praise the Lord, God bless po. Ang beloved brother Marvin Badataro, purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. At mga minamahal, bago po magpatotoo, mga minamahal, i-share ang aking patotoo sa inyo. Nais ko pong pabot ng aking pinakamataas sa pagpupuri, pagdadakil at pagpaparangal ay sa ating dakilang Diyos po lamang o Afrika. Gayun din po mga minamahal, purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. Gayun din po ang pagbati ng isang palang gabi po sa ating lahat, sa ating butihin at ginagalang mahal na pastor, beloved Tito Ray Diamond, sa kanyang asawa, sa kanyang asawa Tita Maris, beloved Tita Maris, purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Gayon din sa kanilang mga anak, manugang at apo, purihin ang ating dakilang Diyos. Isang palang gabi po sa ating lahat. Gayon din po sa mga tagaw-subaybay sa ating live, BFB live, mga minamahal, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Isang palang gabi po sa ating dakilang Diyos, po, sa ating lahat, mga minamahal, purihin ang ating pinakamamahal na Kristo. At mga minamahal kong kapatid, ipapatotoo ko lamang po sa inyo kung paano po kami nadako sa banal na gawain na ito, kung saan mga minamahal kong kapatid, bago po kami nadako, talagang yung buhay po namin, sabihin na po natin talagang sa sanlibutan, mga minamahal, naroon yung pagpupokus, mga minamahal ko kapatid, sa kung ano yung nasa mundo po rin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, sa dinabi-dami nga po ng mga tao, mga minamahal ko kapatid, isa rin po ako sa sabihin po natin ng mga talagang yung mga binata o purihin natin dakilang Diyos, kabataan na laki sa layo, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit hindi ko naman po masasabi talagang totally laki sa layo, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dati po akong lakwatsero, mga minamahal ko kapatid, lagi po akong laman ng computer shop na kahit gabi, mga minamahal ko kapatid, purihin ang ating dakilang Diyos. Nariyan, lagi po ako kasama sa mga barkada, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit nandoon, mga minamahal ko kapatid, hindi ko napagtanto, purihin ang ating dakilang Diyos, na isa din pala ako sa tatawagin na ating pinakamamahal na Panginoon upang magamit sa kanyang banal na basan, kung saan, mga minamahal, nung time na naglilingkod kami sa ating dakilang Diyos in other church, mga minamahal ko kapatid, galing po kami Grace Baptist Church, na kung saan di po namin talagang naroon na hindi po talaga namin, mga minamahal ko kapatid, ipagkakailan na dati po galing na rin po kami sa born again Christian. Sabalit naroon nga in times na yung aking beloved papa, mga minamahal, naroon na nagtatrabaho siya sa isang, mga minamahal ko kapatid, sa isang mga minamahal, sa isang talyer, mga minamahal ko kapatid,
So naroon na naanyayahan siya ng ating beloved pastor. Purihin natin dakilan Diyos. Nung una mga minamahal ko kapatid, inanyayahan kami ng ating beloved pastor. Naroon talagang hindi ko maisip mga minamahal ko kapatid kung sasama ba ako. Hindi kasi mga minamahal bilang isang kabataan talagang dati po busy din kami sa pag-aaral. Purihin na ating pinakamamahal na Panginoon. Naroon nga mga minamahal ko kapatid na one time na dumalo po kami mga minamahal, naroon talagang naninibago po kami sapagkat iba din po yung banal na gawain dito mga minamahal, bagamat galing po kami sa born again Christian, purihin na ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat naroon talagang yung pagkilos ng banal na presensya ng ating dakilang Diyos, purihin na ating pinakamamahal na Panginoon. So nung una talagang hindi ko pa gaano talaga mga minamahal ko kapatid kabisado kung ano talaga yung dapat gawin upang panuguran ang ating dakilang Diyos. Ang alam ko lang po sa pagdalo mga minamahal ko kapatid, pagkatapos ng simba, may allowance kami sa isang linggo sa aming beloved tatay, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit naroon nga nung talagang nagpatuloy kami mga minamahal ko kapatid, kumilos po sa amin yung banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Talagang grabe po mga minamahal ko kapatid, ang ating pinakamamahal na Panginoon, yung galak na naramdaman po namin hanggang sa naroon, di ko po itinataas ang aking sarili, siguro napansin ng ating dakilang Diyos, yung talagang yung puso namin ay karapat dapat na maging isa sa anak niya. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon na kung saan nag-start na nga po doon, napaanyayahan ako ng ating beloved pastor na maging isang church worker, mga minamahal ko kapatid. Purihin natin dakilang Diyos, bagaman hindi ako karapat dapat sa dinabi namin mga minamahal ko kapatid ang kabataan sa buong mundong ito o sa ating lugar, mga minamahal ko kapatid dito sa Pilipinas. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon, isa ako sa tinawag niya upang gamitin sa kanyang balagawain, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. So naroon nga mga minamahal na di ko man talagang ninanais mga minamahal na maging isa sa church worker na ating pinakamamahal na Panginoon, isa sa mga ginagamit ng ating dakilang Diyos. Subalit salamat sa ating dakilang Diyos sapagkat binigyan ako ng pribilehiyo ng pagkakataon mga minamahal na maging isa mga minamahal ko kapatid sa tagapagbigay lugod sa Kanya. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. So naroon nga mga minamahal, kung iisipin mga minamahal ko kapatid, naroon talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos. So in times na mga minamahal ko kapatid na nagpatuloy kami sa ating pinakamamahal na Panginoon, naroon dumanas kami ng maraming pagsubok, subalit nariyan yung ating pinakamamahal na Panginoon, nagbibigay kagalakan sa amin ng kapayapaan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagaman napabayaan ko dati mga minamahal ko kapatid yung aking pag-aaral, subalit hindi ako pinabayaan ng ating dakilang Diyos. So naroon nga mga minamahal, i-share ko po sa inyo na bilang isang mag-aaral mga minamahal ko kapatid, alam ko po na mga minamahal ko, alam ko po na bababa yung aking grade sapagkat minsan napangabayaan ko po mga minamahal ko kapatid yung aking pagpasok. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon nung time na pinagsabay ko po yung pagiging church worker at pag-aaral. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So pinabayaan ko po ang pag-aaral, inuna ko po ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Subalit naroon ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus nung bigayan na po ng grades. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ko po inaasahan, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, naroon nakasama pa din po ako sa pagiging honor student. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Marahil hindi na po ito bago sa pagpapatotoo ng isang kabataan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Subalit talagang ipinagsisigawan namin o pinagmamalaki namin na ang ating dakilang Diyos tunay na tapat sa atin kung tapat tayo sa pagdilingkod sa Kanya. Kaya pinasasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Gayon din sa mga talento na pinagkakaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa paggamit sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Pinasasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Di man ako karapat dapat.
Purihin ang ating pinakamamalapan na Jesus. So naroon na ang ating dakilang Diyos ay tunay na naroon yung pagmamalasakit niya sa bawat isa sa atin. Pinasasalamatan ko po ang ating pinakamamalapan na Jesus sapagkat naroon nga mga minamahal ko kapatid na nag-aaral ako, naroon talagang sinusubok ng ating pinakamamalapan. Maraming dumadaan na pagsubok mga minamahal ko kapatid o hatak ng sanlibutan. Sabalit po rin ating dakilang Diyos naroon pinanghahawakan ng ating pinakamamalapan sa Kristo. Purihin ang ating pinakamamalapan noon at hanggang dito na lamang po ang aking pagpapasalamat. Magpatutuon sa ating pinakamamalapan na Jesus, ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluluhati ay tanging sa pangalan niya lamang. Purihin ang ating pinakamamalapan noon. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Robert Guillermo, para po sa inyong pinagpalang pagtoo na binahagi po sa gabing ito. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang tunay po na anak ng Diyos, sapagkat marami po nakakilala o may alam sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ngunit ang tunay po na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon ay yung pinaghaharian po na banal ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, yung merong pagbabago po sa kanilang buhay. Nakita niya po o napakinggan niya po ang pinagpalang pagtoo ng ating beloved Brother Robert, nandoon po na sa kanyang buong pamilya, na sila po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dinako sa tunay na banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoon, at sila po ay masayang naglilingkod na gumit na ang pag-ibig na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nandoon po binigyan po ng kapayapaan ang kanilang buong pamilya, at masaya na naglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga kabataan po na nanonood o sa mga baguhang manonood po. Hindi po magiging dahilan po yung pag-aaral na hindi mo mapaglingkuran sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagkus tayo po yung lalong magsumikap po na bigyan po natin ng kaluguran ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat lahat ng bagay sa mundo ay mawawala, ngunit ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay mananatili. Ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tanging lang po makakaligtas po sa atin, na tanging pong bibigay po sa atin ng gabay upang gawin po natin ang tama at masunod po natin, lalo na po na makamit po natin ang buhay na walang hanggan sa piling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po makinig po sa ating mga announcements, patuloy pang pagtulong at pagsuporta po sa banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoon. You can send your tithes and love offering through GCash. Ito po ang GCash account number 0933863263. Ang bawat salapi niyo po na binibigay po at tinutulong po sa banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay bibigyan ganti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus exceedingly abundantly in 1,000-fold times blessings. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. For prayer and counseling, you may text or call up following contact numbers. For TNT subscribers at 09707415-346, while TM subscribers at 0965-3922-069. Po rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Napakinggan po natin ating mga pinagpalang pagtoo. Sa gabi pong ito, pinagsilbing kalakasan at karunungan po natin espiritual sa patuloy po natin paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kaya lahat po ng papuri pagsamba at pasalamat at tanging lamang po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, at tayo po makakarinig muli ng papuring awitin na handog po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy na po ang pagtutok at pagsubaybay. Susunod na po ang pakikinig po ng Ebanghelyo ng Kaligtasan na dadalhin po ng ating mga ngaral sa gabi po ito, our beloved preacher, Rex Marquez. Who compares to set the stars in their place? You who calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? You who
believe in faith. You call forth songs of joy as the morning breaks. We are children, give you praise. You are magnificent, eternally to you, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Amen. Praise the Lord. Ito po ang ating pinakamamahal na Panginoon Yesu Cristo. At ito po ang inyong kapanlingkod, mga minamahal kong mga kapatid, beloved Brother Rex Marquez. At bago po sa ating pagpapatuloy, mga minamahal, tayo po muna ay mag-alay ng maiksing panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Opo, mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihan pangalan mo, mahal na Panginoon, muli po kami narito sa ibanal na harapan, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa inyo man po kami nasumpungang nagkasala. Patawarin niyo po, mahal na Panginoon, ang bawat isa sa amin at sa pag-aaral namin sa gabing ito sa virtual Bible study, mahal na Panginoon. Pagpalain niyo po ito, mahal na Panginoon, at buksan niyo po ang pangunawa at pakinig ng lahat po ng mga nanonood at nakikinig sa mga oras na ito. Alisin niyo po ang lahat ng sagabal hadlang sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. At bago po sa aking pagpapatuloy, mga minamahal kong mga kapatid, ako po ay nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. At bumabati rin po ako ng isang magandang gabi sa ating pong minamahal at ginagalang na pastor, Pastor Ray Dayawon, maging sa kanyang buong pamilya, kay Ate Marie, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga manugang at sa kanilang mga apo, at sa lahat po ng mga kapatiran na nakaantabay sa lugar na ito ng Cavite, Dasma. Magandang gabi po sa inyo.
lalong-lalo na sa ating pong mga kababayan na patuloy na umaantabay sa virtual Bible study na ito, gabi-gabi. Yung mga regular at lalo na rin po sa mga baguhan pa lamang na umaantabay, magandang gabi po sa inyo at pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At tayo po mga minamahal kong mga kapatid ay dadako na sa pag-aaral ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Na kung saan mga minamahal kong mga kapatid, nung nakaraang Friday na pag-aralan po natin ang patungkol po sa dalawang uri ng pagsamba. Yung una mga minamahal, pagsamba, yung maling pagsamba at pangalawa ang tamang pagsamba. Ngayong gabi mga minamahal kong mga kapatid, pag-aaralan naman po natin ang dalawang uri ng pananampalataya. Sapagkat sa pananampalataya po mga minamahal kong mga kapatid, sa banal na kasulatan, meron pong dalawang uring pananampalataya. At dito mga minamahal kong mga kapatid, uunahin po natin ang unang uri ng pananampalataya. Ito po ay ang patay na pananampalataya. Yung patay na pananampalataya mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung mga naniniwala ka pero hindi ka naman gumagawa. Kumbaga, naniniwala ka na may Diyos pero hindi ka naman naglilingkod sa ating mabait na Diyos. Hanggang pananampalataya ka lamang, hanggang paniniwala ka lamang pero walang gawa. Yun po yung tinutukoy ng banal na kasulatan mga minamahal kong mga kapatid, na patay na pananampalataya. Kapag ikaw ay manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, kinakailangan meron pong gawa. Ano yung gagawin natin? Tayo po ay maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Bagamat tayo sumampalataya na meron tayong isang Diyos na makapangyarihan, atin po siyang paglilingkuran. At lahat ng utos niya, yun ang ating gagawin. Ipamumuhay po natin ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kapag hindi po natin nagawa, na tayo ay sumunod sa mga utos ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, ito po yung tinatawag na patay na pananampalataya. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon at basahin po natin mga minamahal kong mga kapatid, ang aklat po ng Santiago 2:17. Mula po sa aklat ng Santiago, kabanata po ay 2, talata po ay 17. Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ulitin ko po ang basa mga minamahal kong mga kapatid. Sinasabi dito, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kaniyang sarili. Ibig sabihin mga minamahal, kapag sumampalataya ka, dapat samahan mo ng gawa para hindi tawagin na patay na pananampalataya. Dahil sinabi ng Biblia, kapag hindi ka gumawa, sumasampalataya ka lang, patay ang pananampalataya. Yun po yung tinatawag na patay na pananampalataya. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Sapagkat kung patay ang pananampalataya mo kailanman, ay hindi ka pakikinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Walang magagawa yung pananampalataya mo. Walang magagawa yung paniniwala mo. Bagamat naniniwala ka, pero patay naman pala yung iyong paniniwala. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ituloy po natin ang basa sa italon po natin sa 26, Santiago 2. Amen po, mula po sa Santiago, kabanata po ay 2, talata po ay 26. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Praise the Lord. God bless you po sa pagbasa ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ang sabi dito mga minamahal kong mga kapatid, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Napakalinaw po mga kababayan, mga kaibigan, na sinasabi dito sa banal na kasulatan na kung papaano daw yung isang katawan na walang espiritu ay patay, ganun din daw po yung pananampalataya na walang gawa ay patay sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito sa ating mundo, mga minamahal ko mga kapatid, sa ibabaw ng lupa, maraming tao ang sumasampalataya sa Diyos. Naniniwala sila sa kakayanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Naniniwala sila na mayroong isang Diyos, na mayroong Diyos na makapangyarihan. Subalit ang nakakalungkot isipin, mga minamahal kong mga kapatid, na hanggang paniniwala lamang tayo. Hindi natin sinasamahan ng gawa.
Dahil ang sabi ng Biblia, kapag hindi mo sinamahan ng gawa ang iyong pananampalataya o ang iyong paniniwala sa Diyos, ang tawag dito ay patay na pananampalataya. Pag sinabing patay, mga minamahal kong mga kaibigan, mga kapatid, ito po ay sinasabi ng wala ng silbi. Wala ng kwenta kasi patay na po ito. Katulad ng isang taong patay, mga minamahal kong mga kapatid, pag yan namatay, babalik yan sa alabok. Ibig sabihin, magiging alabok na yan, wala nang kwenta, hindi na mapapakinabangan, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya't kung ang pananampalataya mo ay patay sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, dapat sa gabing ito, mga minamahal kong mga kapatid, buhayin natin ang pananampalataya natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tingnan natin yung nangyayari ngayon sa panahon ngayon, na ang salot, hindi na maalis-alis, andyan na yung coronavirus. Bakit hindi mapagaling o bakit hindi mapaalis yung virus na yan? Dahil nga po sa patay na pananampalataya ng mga tao. Hindi sila gumagawa para sa Diyos. Kinakailangan po, mga minamahal kong mga kapatid, uunahin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon para yung malaking problema ng bansa, ng buong mundo ay malutas. Magkaroon ang bawat isa ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi basta-basta pananampalataya, yung buhay na pananampalataya. Dapat yun po ang kailangan ngayon. Mga minamahal kong mga kapatid. Bakit nagalit ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad dahil sa kanilang kakaunting pananampalataya? Amen? Basahin po natin, mga minamahal kong mga kapatid, Mateo 17:17. Mula po sa aklat ng Mateo, Kabanata 17, talata 17. At sumagot si Jesus at sinabi, ulahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating mabait na Diyos. Sinabi po dito, mga minamahal kong mga kapatid, at sumagot si Jesus at sinabi, ulahing walang pananampalataya. Binanggit po dito yung walang pananampalataya at taksil. Hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. Ito po, mga minamahal kong mga kapatid, itong pangyayaring ito, isang lalaki ang lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo dahil yung kanyang anak ay mayroong karamdaman, himamatayin kung tawagin po, mga minamahal kong mga kapatid, at nagsumbong yung lalaki sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi niya, Guro, dinala ko sa iyong mga alagad ang aking anak, subalit hindi nila napagaling. Anong sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? At sumagot si Jesus at sinabi, ulahing walang pananampalataya at taksil. Yung kawalan pala natin ng walang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon o yung patay na pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang tawag ng ating mabait na Diyos ay taksil. Pagtataksil pala ito, mga minamahal kong mga kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi dito, hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakalinaw po sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal kong mga kapatid. Galit ang Diyos sa taong walang pananampalataya. Galit ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga taong kukunti ang pananampalataya. At dito, mga minamahal kong mga kapatid, ayaw ng ating pinakamamahal na Panginoon na yung ating pananampalataya, mga minamahal, ay mapunta sa mga karunungan ng tao. Dapat yung pananampalataya natin hindi mapunta sa karunungan ng tao. Dapat ang pananampalataya natin ay buong puso tayo sumasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon at huwag sa karunungan ng tao. Anong nangyayari ngayon? Yung pananampalataya ng mga tao ngayon, saan napupunta? Sa karunungan ng tao. Saan umaasa? Sa mga doktor, nurse, dahil sa mga tinamaan ng COVID-19, coronavirus. Anong inaasahan nila? Mga doktor, mga nurse. Anong nangyayari? Pati doktor at nurse namamatay din. Bakit, mga minamahal kong mga kapatid? Yung pananampalataya kasi ng tao napunta na doon sa karunungan ng tao at hindi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, nagkaroon na ng baksin. Sabi nila, pangontra ito sa COVID-19. Subalit, ang nakakalungkot isipin, mga minamahal kong mga kapatid, yung mga nabaksinan, yung iba, walang karamdaman, nung magbaksinan, namatay pa.
Ibig sabihin itong mga minamahal kong mga kapatid, pinapahiya ng Diyos yung mga taong kukunti ang pananampalataya. Yung mga tao na sumasampalataya sa kapwa-tao, ipinapahiya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil wala po dapat tayong sasampalatayanan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Malinaw po sinasabi ng banal na kasulatan niya, mga minamahal kong mga kapatid, na kinakailangan sa pananampalataya, manampalataya tayo buong puso sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag masasalig sa karunungan ng tao. Unang Korinto 2:5, pakibasa po. Mula po sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 2, talata po ay 5. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Napakalinaw po sinasabi dito, mga minamahal kong mga kapatid, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Huwag daw pong masasalig o huwag mapupunta yung pananampalataya po natin sa mga karunungan ng tao. Kasi ang iba po, mga minamahal kong mga kapatid, kapag nakakita ng magagaling, grabe ang pananampalataya, grabe ang paniniwala. Mas naniwala sila doon sa tao kaysa sa mga gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ang tao, mga minamahal kong mga kapatid, ay nagpakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos at tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na siyang tunay na Diyos at talagang makapangyarihan sa lahat, na nanampalataya ng buong pusong pananampalataya, ito pong COVID-19, hindi po ito magtatagal. Dahil kailangan ng tao ay ang pananampalataya sa Panginoon. Ay ang problema, paano makakakilos ang kapangyarihan ng Diyos kung ang mga tao ay wala ng pananampalataya sa Diyos? Kung ang mga tao ay hindi lumalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon? Ang mga tao walang panahon maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos? Paano makakakilos ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon? Paano malulutas ang problema ng bansa natin? Kung ang iniisip ng mga tao ay puro lamang sa kanilang sarili, hindi sila nag-iisip para sa kabutihan ng lahat. Dapat kung ang isipin nyo para sa kabutihan ng lahat, mga minamahal kong mga kapatid, unang-una dapat magkaroon po kayo ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. At kapag nagkaroon kayo ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, walang malaking problema na hindi kayang lutasin ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Dahil dito po, mga minamahal kong mga kapatid, kung patay ang pananampalataya ng isang tao, walang magagawa. Kahit ubo, hindi kayang pagalingin ng kanyang pananampalataya. Dahil hindi po gamot ang kailangan ng tao ngayon. Bagamat merong COVID, hindi gamot. Anong kailangan ng tao? Hindi baksin. Ang kailangan ng tao, mga minamahal, pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Na magkaroon lamang tayo ng paniniwala sa kakayanan ng ating pinakamamahal na Panginoon at pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Napakinggan po natin, mga minamahal kong mga kapatid, yung patay na pananampalataya. Yung pong patay na pananampalataya, sinabi ng banal na kasulatan, yung pananampalataya na walang gawa sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, yun yung tinatawag na patay na pananampalataya. Yung paniniwala na hindi ka gumagawa, patay na pananampalataya yan. Walang pong magagawa yan. Dito po tayo sa pangalawa, mga minamahal kong mga kapatid. Ang pangalawa po, mga minamahal, ay buhay na pananampalataya. Yung buhay na pananampalataya, mga minamahal, ito po yung malaking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Malaki ang paniniwala sa ating mabait na Diyos, na siya lamang ang Diyos, nag-iisang Diyos at hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Yan po yung buhay na pananampalataya, mga minamahal kong mga kapatid. At ano ba ang pananampalataya, mga minamahal kong mga kapatid? Ang pananampalataya, mga minamahal, basahin po natin ang aklat po ng Hebreo 11:1.
Mula po sa Aklat ng Hebreo, Kabanata po ay 11, talata po ay 1. Ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Dito po sinasabi, mga minamahal kong mga kapatid, Hebreo 11, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sumasampalataya po tayo, mga minamahal kong mga kapatid, sa mga bagay na hindi nakikita. Katulad po ng hangin, pinapaniwalaan po ng tao yan. Sinasampalatayanan po ng tao yan. Tingnan ninyo, kapag naiinitan ng tao, nagbubukas ng electric fan, nagsasaksak ng electric fan. Bakit? Kahit hindi niya nakikita yung hangin, naniniwala siya na mayroong hangin. Naniniwala siya na pag sinaksak niya ang electric fan, magiginhawahan siya dahil yun ay mararamdaman niya. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang sabi dito, mga minamahal kong mga kapatid, ngayon nga ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Yung pananampalatayang buhay, mga minamahal kong mga kapatid, sumasampalataya sa mga bagay na hindi nakikita. Katulad nga po ng nabanggit natin, yung hangin, naniniwala tayo na may hangin, ginagamit natin sa paghinga, hangin. Kung wala pong hangin na hindi natin nakikita, patay din ang tao. Ngayon, pinaniniwalaan po natin yan. Pero bakit ang Diyos na hindi natin nakikita, hindi natin mapaniwalaan ng buong puso? Hindi natin masampalatayanan ng buong puso? Na kung nananampalataya ka na mayroong hangin, bagamat hindi mo nakikita, ganon din sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Kinakailangan mo sumampalataya na mayroong Diyos, bagamat hindi mo siya nakikita, pero ito ay nararamdaman mo sa buhay mo kapag nanampalataya ka ng buong puso. Dito sa gawain, mga minamahal kong mga kapatid, pag pumasok dito, mga minamahal, dating masamang tao, yung mga patotoo na naririnig po natin, mga minamahal, nang tanggapin nila ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sumampalataya sila sa ating mabait na Diyos na buhay, nagkaroon ng pagbabago ang kanyang buhay. Yung dating drug addict, mga minamahal kong mga kapatid, ngayon nagpupuri na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung dating babaero, mga minamahal kong mga kapatid, magulo ang buhay, punong-puno ng problema, nang tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon at sumampalataya sa ating mabait na Diyos, nagkaroon ng pagbabago. Kaya dito, mga minamahal kong mga kapatid, kinakailangan kung tayo ay sasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, sampalatayanan po natin ang ating mabait ng Diyos ng buong puso. Malaking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Siya lang po ang kasagutan, mga minamahal kong mga kapatid, sa problema na ating nararanasan sa panahong ito. Hanggat hindi ang tao matutong magpakumbaba, yung mga tao, yung mga nangunguna na mumuno sa ating lipunan, hanggat hindi yan natututong magpakumbaba at sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, hindi matatapos ang problema. Pagkat kung sasampalataya ka na may Diyos, kahit gaano kalaki ang problema, kayang-kayang lutasin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At dito, mga minamahal kong mga kapatid, itinuturo po natin yung patay na pananampalataya at buhay na pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Na kinakailangan, mga minamahal kong mga kapatid, kung tayo sasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat hindi natin siya nakikita, pero ito'y nararamdaman po natin. Marami nang nakaranas dito, mga minamahal, na binago ang buhay ng ating mabait na Diyos. Simula nang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, naranasan namin ang Panginoon, bagamat hindi siya nakikita. Kung dati-rati, mga minamahal kong mga kapatid, ako po, bago ako nadako sa gawain ito, nagkaroon po ako, mga minamahal, ng napakaraming bisyo. Umuuwi po ako sa aming tahanan, mga minamahal kong mga kapatid, hating gabi na at lasing na lasing pa.
At pag-uwi ko sa aming tahanan, dadartan ko ang aking mahal na asawa, nag-iiyak dahil naghihintay sa aking pag-uwi. Doon po mga minamahal ko mga kapatid, namumuhay pa ako sa makabundong buhay. Pero nang tanggapin ko at ako'y manumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, nanampalataya ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, binago po yung aking buhay ng ating mabait na Diyos. Nagkaroon po kami ngayon ng kapayapaan sa puso't isipan, yung dati-rating mga bisyo ko, inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon mo dapat mararanasan ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, mga minamahal kong mga kapatid, mga kababayan, na kapag kayo'y tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon, tinanggap niyo siya bilang hari ng inyong buhay, isang tiyak na bagay magkakaroon po kayo ng pagbabago. Katulad ng patutuo ng buhay ko, mga minamahal kong mga kapatid, na yung mga bisyo ko inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos at ngayon ay pinagpala ako ng ating pinakamamahal na Panginoon nang ako'y maglingkod sa ating mabait na Diyos. Kaya tunay po mga minamahal na sampalatayanan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang Panginoon Diyos na buhay. Mayroon po talagang Diyos na buhay. Ang kinakailangan lang sumampalataya ka sa ating pinakamamahal na Panginoon para maranasan mo siya sa iyong buhay. At dito mga minamahal kong mga kapatid, sumampalataya ka sa Diyos ng walang pag-aalinlangan. Yun ang kailangan. Sabi ng Santiago 1:6. Mula po sa aklat ng Santiago, Kabanata 1, talata po ay 6. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alo ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Kung tayo daw po ay hihingi sa ating pinakamamahal na Panginoon, dapat po walang halong pag-aalinlangan. O ibig sabihin, hindi ka nagdadalawa, yung dalawang isip. Kung hihingi ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, asahan mo na ang iyong hiningi ay iyong tinanggap na. Sapagkat buhay ang iyong pananampalataya. Kasi kung ikaw ay nag-aalinlangan, ang sabi dito, ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na tinutulak ng hangin at pinapadpad sa magkabila. Yung daw pong mga nag-aalinlangan ay katulad ng alon na tinatangay ng hangin na hindi alam kung saan pupunta. Kaya kung tayo ay mananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, huwag niyong haluan ng pag-aalinlangan. Ang Diyos ay kayang baguhin ang iyong buhay. Ang Diyos ay kayang lutasin ng Diyos ang iyong mga problema. Kaya ng mahal na Panginoon na pagalingin ang iyong mga karamdaman. Kaya kang hanguin ng Diyos sa iyong paghihirap. Ang kailangan lang magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dito mga minamahal ko mga kapatid, mga kababayan, mararanasan po natin kung tayo naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos na may pananampalataya, ang Diyos ay nagpapagaling ng mga karamdaman. Kung may pananampalataya ka. Basahin po natin mga minamahal ko mga kapatid, aklat po ng Mateo 9:22. Mula po sa aklat ng Mateo, Kabanata 9, talata 22. Datapwat paglingon ni Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, Anak, laksan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, at gumaling ang babae mula sa oras na yaon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sinasabi noon po diyan, hindi gamot ang nagpagaling, o hindi baksin ang nagpagaling doon sa babaeng may matindi ang karamdaman. Ang sabi, anong nagpagaling? Pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun ang kailangan natin ngayon, mga minamahal kong mga kapatid. Ang sabi dito, datapwat paglingon ni Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, Anak, laksan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, at gumaling ang babae mula sa oras na yaon. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo ay maniniwala sa sinasabi ng banal na kasulatan, sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, yang karamdaman na COVID-19, simple lang yan sa ating mabait na Diyos. Simple lang yan mga kababayan ko.
Kaya kung may nakikinig o may nanonood sa gabing ito, meron kang COVID, manampalataya ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Paggagalingin ka ng iyong pananampalataya. Hindi ka makapapagaling ng mga gamot, ng mga doktor. Yung pananampalataya mo sa Diyos, yun ang magpapagaling sa iyo. Kaya pag oras ng patanggap, tanggapin niyo po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At mangako kayo sa ating mabait na Diyos na kayo'y maglilingkod sa ating mabait na Diyos. Kayang-kaya kayong pagalingin. Simple lang. Sa mahal na Panginoon yung karamdaman ng COVID na yan. Dahil dito sa Biblia, mga minamahal ko mga kapatid, kapag nanalangin ka sa ating pinakamamahal na Panginoon na taglay ang pananampalataya, tutugunin ka ng ating mabait na Diyos. Kaya't kailangan po natin, mga minamahal, tandaan po natin, ang kailangan natin, hindi yung mga baksin, hindi yung mga gamot. Kung tayo ay may karamdaman, ang kailangan po natin ay ang pananampalataya. Dahil nabasa natin sa Biblia, ano sabi? Ang Panginoong Hesukristo pa ang nagsabi dito, mga minamahal kong mga kapatid. Ulitin ko po ang basa. Dahil dapat maglingap ni Jesus at pagkakita sa kaniya ay sinabi, Anak, laksan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya at gumaling ang babae mula ng oras na iyon. Kaya ganun na lamang, mga minamahal kong mga kapatid, ang mga patunay na ang pananampalatayang buhay, ito po ay hindi lamang nakakapagbabago ng buhay ng tao, hindi lamang ito yung pinagpala ang tao, kundi yung mga karamdaman ay kayang-kaya rin pong pagalingin ng pananampalataya. Kahit anong salot, ano pang salot ang dumating, kayang pagalingin yan. Kung ano ang kahilingan mo sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang sabi dito, kinakailangan yung mananalangin ka sa ating pinakamamahal na Panginoon na taglay-taglay mo ang pananampalataya at isang tiyak na bagay tutugunin ka ng ating mabait na Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pakibasa po ang aklat po ng Mateo 21:22. Mula po sa aklat ng Mateo, Kabanata 21, talata 22. At lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Purihin po ang ating mabait na Diyos. Ang sabi dito, mga minamahal, at lahat ng bagay na inyong hihingin sa pananalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Napakalaki po, mga minamahal kong mga kapatid, ang magagawa ng pananampalataya ng isang tao. Kapag nanalangin ka sa ating mabait na Diyos na walang pananampalataya, wala kang matatanggap. Huwag kang umasa na tatanggap ka. Mananalangin ka pero hindi ka nananampalataya. Huwag kang umasa na tatanggapin mo yung iyong kahilingan sa mahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng Biblia, mga minamahal, at lahat ng mga bagay na inyong hingin sa pananalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Yun daw pong lahat ng bagay na inyong hingin sa pananalangin na may pananampalataya. Ibig sabihin, nanalangin ka, nataglay mo ang pananampalataya, asahan mo na iyon ang tatanggapin. Malinaw po yan, mga minamahal kong mga kapatid. Tatanggap ka ng pagpapala sa ating pinakamamahal na Panginoon, mananalangin sa mahal na Panginoon, lutasin ang problema mo, paggalingin ka sa iyong mga karamdaman, o ano ang panalangin ang gusto mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero taglay-taglay mo ang pananampalataya, asahan mo kapatid, kaibigan, kababayan, at sa lahat ng mga nakaantabay, asahan mo na yung hihingin mo sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos na taglay-taglay ang pananampalataya sa iyong panalangin ay ibibigay sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sinabi po ng banal na kasulatan niya, napakalinaw po niyan, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya yung pananampalatayang buhay, binabahagi po namin sa inyo kung papaano kapag meron kang pananampalatayang buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, napakalaki po ang magagawa nito sa buhay ng isang tao. Na magkaroon tayo ng pananampalatayang buhay, pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon, lulutasin ang problema mo, pagalingin ka sa iyong mga karamdaman, iahon ka sa kahirapan. At ang sabi ng Biblia, anuman ang inyong hingin sa pananalangin, nataglay ang pananampalataya, ay inyong tatanggapin. Ibig sabihin, walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Samahan mo lang ng pananampalataya. Purihin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. At dito po, mga minamahal kong mga kapatid,
Sa panghuling talata, ito po yung nagpapatunay, mga minamahal kong mga kapatid, na ang pananampalataya, mga minamahal, ay nagpapagaling ng karamdaman at ng salot. Basahin po natin aklat po ng Marcos 5:34. Mula po sa aklat ng Marcos, kabanata po ay 5, talata po ay 34. At sinabi niya sa kaniya, Anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo, yumaon kang payapa at gumaling ka sa salot mo. Purihin ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Malinaw po sinabi, mga minamahal kong mga kapatid, ng banal na kasulatan. Ganito po ang sinasabi, at sinabi niya sa kaniya, Anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Yung pananampalataya niya ay nagpagaling sa kanya. Yumaon kang payapa at gumaling ka sa salot mo. Ibig sabihin, mga minamahal kong mga kapatid, ang mga tao nun may mga karamdaman na meron pang salot. Katulad sa panahon natin ngayon, na tayo alipin pa rin ng salot. Ang bansang Pilipinas, hindi pa rin nawawala ang salot. Andyan pa rin yung COVID, coronavirus, sari-sari ng tawag nila kung ano ng virus yan. Pero ang sabi dito, mga minamahal kong mga kapatid, kung ikaw ay may pananampalataya, gagaling ka sa salot na ito. Malinaw po yan, na kinakailangan ng tao, hindi kung ano-anong klaseng gamot, hindi kung ano-anong klase na baksin ang kailangan sa panahon ngayon. Ang kailangan ngayon, mga minamahal, pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Yung ating napag-aralan, pananampalataya, yan po ay nagpapagaling ng karamdaman, lumulutas ng problema, nagpapala sa isang tao, at nagpapalayas ng mga salot. Kaya dito, mga minamahal, sa ating pong mga napag-aralan, ito po, mga minamahal, ay ating pong isa puso, isa isip. Dahil lahat po ng mga talata na ating binasa, mga minamahal kong mga kapatid, dapat nilista ninyo, kung kayo nanonood dyan, nilista ninyo sa inyong papel at inyong pag-aralan, na ito po, mga minamahal, ay talagang nakasulat sa banal na kasulatan na kinakailangan po natin magkaroon po tayo ng buhay na pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Buhay na pananampalataya, tatanggapin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo bilang Diyos at Hari ng ating buhay. Doon po sa mga baguhan na ngayon pa lang nakapanood sa virtual Bible study na ginagawa gabi-gabi at napakinggan nyo, mga minamahalang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, sumunod po kayo sa maiksing panalangin sa pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Mahal na Panginoon, ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong salita na aking narinig. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. At patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Simula sa oras na aking pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. At ang pagkakataon po, mga minamahal kong mga kapatid, ay atin pong ibinibigay sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Ray Dayawon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Salamat at sa pinagpalang salita ng Panginoon na ating narinig na dinala ng ating beloved preacher, beloved Brother Rex. Sa gabing ito, mga minamahal ko mga kapatid, narinig po natin ang mensahe ng kaligtasan tungkol po sa pananampalataya. Malinaw po ang sabi kasi ng banal na kasulatan, for without faith, it is impossible to please God. Kung tayo po walang pananampalataya, ang Diyos ay hindi po malulugod sa atin. Ang sabi po ng Hebrews, ang kabanata po ay 11, ang talata po ay 6. Ang sabi po rito, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ang Diyos po, mga minamahal, ay magpapala sa atin sa gabing ito, kapag tayo po'y nanalig. Ang pananampalataya po'y paniniwala,
pagtitiwala, pagsunod, at pamumuhay ayon sa salita ng Panginoon. Sa gabing ito, mga minamahal ko mga kapatid, sa lahat po ng aming minamahal ng mga kapatiran at mga tagapakinig at taga-subaybay sa programang ito ng Jesus Miracle Crusade Independent Ministry, kung kayo po may mga taglay na karamdaman katulad po ng cancer, leukemia, asthma, diabetes, ulcer, tuberculosis, heart disease, arthritis, especially COVID virus, sa Diyos ay walang imposible. Bagi sa aming minamahal ng mga kababayan sa abroad na nanonood at sumusubaybay sa programang ito, sa Diyos walang imposible. Lahat ng uri ng karamdaman, hindi lamang karamdaman, maging ang problema ay lulutasin. Mga panalangin niyo po ay pakikinggan at kayo po ay pagpapalain ng Diyos. Sa gabing ito, mga minamahal, doon po sa may mga karamdaman, inyo pong itouch ang inyo pong cellphone screen, gadget screen, at ang isang kamay po ninyo ay ipatong nyo po sa inyong mga katawan na kung saan ay naroon po ang karamdaman. Kung yan po ay cancer, sabihin nyo, demonyo ng cancer, lumayas ka sa akin. Ganon din, kung yan po ay virus, kung ano man yan, sabihin mo, virus, lumayas ka at gumaling ka sa pangalan ng Jesus. Sapagkat ang diablo, mga minamahal, sabi ng Biblia, ang diablo ay naparito upang tayo bigyan ng sakit karamdaman, subalit ang Diyos, ang Panginoon Jesucristo ay naparito upang tayo bigyan ng kagalingan. Tayo pong natin manalangin, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, amang banal sa matamis sa pangalan ng Jesus. Kami po ay nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa dakilang ebanghelyo na aming narinig sa gabing ito. At sa gabing ito, mahal na Panginoon, kami nanalig na ng balataya na sa iyo walang imposible. Iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay, ang iyong mapagpagaling na kamay. Hipuin mo po ang lahat na may taglay ng karamdaman sa gabing ito, nanalig na ng palataya, anumang uri ng karamdaman nila. Ito man ay cancer, leukemia, asthma, diabetes, ulcer, tuberculosis, heart disease, arthritis, fever, coughing, cold, and flu. Maging ang viruses, mahal na Panginoon, even incurable disease, mahal na Diyos ay walang imposible. Hipuin mo po at pagalingin sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus, be healed in Jesus' name, be healed in Jesus' name, in Jesus' name be healed by faith, by miracle. Mahal ng Panginoon, maging ang kanilang mga problema, anumang uri ng problema na mayroon ng mga kapatiran, hindi man namin mabanggit isa-isa. Ang mga problemang ito inilalagay namin sa iyong paanan. Kami po'y nanalig na ng palataya na mga problemang ito ay lulutasin niyo po by faith, by miracle. Maging mga prayer request, ang spoken prayer request, katagpuin niyo po sa imalang kapamaraanan. Maghimala po kayo sa buhay ng aming minamahal na mga kapatiran at mga taga-subaybay, taga-panood sa programang ito na sa iyo walang imposible. Patunayan mo sa amin na ikaw ay Diyos na buhay sa gawain ito. Sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus, we claim the healing in the mighty name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang Diyos, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Umasa po kayo mga minamahal ko mga kapatid. Sa Diyos ay walang imposible. Ang inyong pong mga kahilingan, maging mga karamdaman, ay nagkaroon na po ng kagalingan at kalutasan ng bawat problema. God bless you and good night. Ito bang inyong banglingkod, Pastor Idayawon, at ang buong pagkakataon binibigay ko po sa ating beloved Brother Marvin. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Pastor Tito Idayawon. Tayo po ay makinig sa ating mga announcements. Patuloy po ang pagtutok po at pag-antabay po sa spiritual na programa na banalagawain po ito. The virtual Bible study every night from Monday to Friday will start at 8 p.m. to 9:30 p.m. At kayo rin po ang inayahan po na maglaan po tayo ng oras at magbigay po tayo ng panahon sa pagdalo po sa banalagawain na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ang schedule po na banalagawain po ito ng GS Miracle Crusade Independent Ministry every Friday po tayo po nagsisimula ng 1:00 ng hapon hanggang 4:00 po ng hapon. Bukas po ay Sabado, ihanda po natin ating sarili sa darating po na linggo. Ang banalagawain na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus ay pagsisimula ng 7:00 ng umaga hanggang 11:00 po ng umaga. Located at near Barangay Hall, Paliparan 2, Dasmariñas, Cavite. Come and be blessed. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Ganyan din po patuloy po ang pagtulong po at pagsuporta sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. You can send your tithes and love offering through GCash. Ito po ang GCash account number 093386320603. Ang bawat salapin niya po na binibigay at tinutulong po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Yesus ay pagpapalain po ng ating pinakamamahal na Panginoon higit pa po sa inyong inaasahan. Exceedingly abundantly and 1,000-fold times blessings. Pagkakaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon. For prayer and counseling, you may text or call the following contact numbers. For TNT subscribers at 097074153346, while TM subscribers at 09653922 069. Po ang ating pinakamamahal na Panginoon, and I would like to acknowledge our beloved technical committees and staff. Nariyan po ang ating beloved Sister Leia Maris Diawo, and beloved Brother Arnel and Sister Malu Bergado, and beloved Sister Kay Baldovino. Ito po ang inyong abang lingkod, Brother Marvin Villitario. Pumabati po sa inyo ng isang mapagpalang gabi. Have a blessed night. God bless you all. We love you so much, but there's Jesus loves you more. To God be all the glory. My idea of a perfect Christmas is to spend it with you in a party or dinner for two. Anywhere would do. Celebrating the Yuletide season always lights up our lives. Simple pleasures are made special too when they're shared with you. Looking through some old photographs, faces and friends we'll always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December, sparkling lights all over town, children's carols in the air, by the Christmas tree, a shower of stardust on your hair. I can't think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. Looking through some old photographs, faces and friends we'll always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December, sparkling lights all over town, children's carols in the air, by the Christmas tree, a shower of stardust on your hair. I can't think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. My idea of a perfect
Christmas is spending it